Samantala, kasabay ng pagkumpirma ng Israel noong linggo kontra sa mga ginagawang pag-atake ng notorious na teroristang grupo na Hamas, sa kanilang bansa ay umabot na sa halos 1,800 na katao ang sugatan simula nang magsimula ang gera sa pagitan ng Israel at ng teroristang grupo na Hamas. Si Angelica Galvez para sa detalye ng balita. Umabot na sa halos 1,800 katao ang sugatan simula noong linggo. Iyan ay matapos sumagot ang bansang Israel sa mga pagbomba at pag-hostage ng notorious na teroristang grupo na Hamas sa mga Israeli. Ayon sa ambassador ng Israel na si Ilan Floss, maaaring magkaroon ng unprecedented response ang bansang Israel kontra Hamas sa laki ng bilang ng mga sugatan, namatay at nakidnap ng notorious na grupo. Dagdag pa ni Floss, hindi umano maikukumpara sa mga nangyari noon ang nangyari sa bansang Israel ngayon. I think if you see the level, look at the numbers. This never happened before, of so many casualties, of so many murdered people, so many injured, so many kidnapped, and in such a massive scale. This is unprecedented. I don't think we can compare it to anything that happened in the past. Ayon sa datos ngayong araw, umabot na sa halos 650 katao ang namatay, habang pumalo naman sa 1,800 ang sugatan, 19 na katao ang nasa kritikal na kondisyon, 326 naman ang nasa serious conditions at halos 12 na ang dami ng nadukot. Nasa halos 3,500 naman ang bilang ng mga missiles at rockets na ipinadala ng Hamas sa Israel. Kaugnay naman ang usapin kung paano ipapaabot ng Pilipinas ang kanilang pagsuporta sa Israel, ay binanggit ni Floss na ito ay nakadepende na sa usapin ng ating gobyerno. Thank you very much. This I leave to the Philippine government to decide in what way they want to express their support to Israel, and this is a question you have to I think to channel to the Philippine government. Kasabay nito ay naglabas naman ng official statement ang Office of the President tungkol sa nangyayaring giyera sa Israel. Nalubos na nakikiramay ang Pilipinas sa mga nawawalan ng mahal sa buhay sa nangyaring pag-atake. Nakapaloob rin dito na mariin na kinokondena ng bansa ang ganitong pag-atake, lalo na sa mga sibilyan. Dagdag pa rito ay nauunawaan umano ng Pilipinas ang karapatan ng Estado na kinikilala sa Charter ng United Nations.